Bakit mayroong kambal? Welcome back to my channel, class. Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakakahangahangang bagay na pwedeng mangyari sa pagbubuntis. Ang pagkakaroon ng kambal. Class, isipin ninyo. Isang baby pa nga lang, kulang na ang tulog ng mga magulang. Paano pa kaya kung dalawa ang sabay umiiyak? Sabay magugutom. Sabay magpapalit ng diaper. At minsan, sabay ding magpapakulit. Pero naitanong ninyo na ba? Bakit nga ba mayroong kambal? Tsamba lang ba ito? Namamana ba? O may espesyal bang nangyayari sa loob ng sinapupunan ng isang ina? Alamin natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Tweenie Weenie 22. Maraming salamat sa suggestion mo. Bago natin sagutin kung bakit may kambal, kailangan muna nating maintindihan kung paano nagsisimula ang isang pagbubuntis. Karaniwan, bawat buwan ay isang itlog ang inilalabas ng obaryo ng babae. Kapag ang itlog na iyon ay na-fertilize ng isang similya, mabubuo ang isang embryo. At makalipas ang humigit kumulang 9 na buwan, isang sanggol ang isisilang. Pero minsan, may nangyayaring kakaiba. At dito nagsisimula ang kwento ng kambal. Class, alam ba ninyong hindi lahat ng kambal ay pareho? May dalawang pangunahing uri ng kambal. Ang una ay ang tinatawag na identical twins o monozygotic twins. Ito ang mga kambal na halos magkamukhang magkamukha. Minsan nga, pati magulang nila ay nalilito. Kapag tinanong mo, ikaw ba si Mark o si Marco? Sasagot, depende kung sino ang may assignment. Pero paano sila nabubuo? Sa identical twins, isang itlog lamang ang na-fertilize ng isang similya. Iisa lang ang embryo. Ngunit habang maaga pa ang development nito, bigla itong nahahati sa dalawa. Parang nagsimula ang buhay bilang isang embryo. Pero kalaunan ay naging dalawang magkahiwalay na sanggol. Dahil pareho silang nanggaling sa iisang fertilized egg. Halos magkapareho ang kanilang DNA. Kaya madalas ay magkamukha sila. At sa halos lahat ng kaso, pareho rin ang kanilang kasarian. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubusang alam ng mga scientists kung bakit naghahati ang embryo sa ilang pagbubuntis. Ngayon naman, kilalanin natin ang pangalawang uri. Ito ang fraternal twins o dizygotic twins. Ito ang mas karaniwang uri ng kambal. Sa pagkakataong ito, hindi isang itlog ang inilalabas ng obaryo, kundi dalawang itlog. At bawat isa ay na-fertilize ng magkaibang similya. Ang resulta, dalawang magkaibang embryo. Dalawang sanggol na sabay lumaki sa sinapupunan. Sa madaling salita, magkapatid sila na nagkataong ipinanganak sa iisang araw. Kaya class, ang fraternal twins ay hindi kailangang magkamukha. Pwede silang parehong lalaki, parehong babae. O kaya naman, isang lalaki at isang babae. At kung minsan, kung hindi mo sasabihin kambal sila, aakalain mo lang na ordinaryong magkapatid. Pero bakit naglalabas ng dalawang itlog ang isang babae? May ilang salik na maaaring magpataas ng posibilidad nito. Una, genetics. Kung may kasaysayan ng fraternal twins sa pamilya,
lalo na sa panig ng ina, mas mataas ang posibilidad. Pangalawa, edad. Habang papalapit ang babae sa kanyang late 30s, mas tumataas ang tsansang makapaglabas siya ng higit sa isang itlog sa isang buwan. Pangatlo, fertility treatments. May ilang gamot at pamamaraan gaya ng in vitro fertilization na maaaring magpataas ng posibilidad ng kambal. Dahil maaaring higit sa isang embryo ang mailagay o mas maraming itlog ang ma-fertilize. Class, may isang maling akala tayong dapat itama. Marami ang nagsasabing namamana ang kambal. Ang tamang sagot ay depende. Kung identical twins ang pag-uusapan, wala pang malinaw na ebidensyang namamana ito. Parang kusa lang tong nangyayari. Pero kung fraternal twins, mas malaki ang papel ng genetics. Lalo na kung ang babae ay may lahing madalas maglabas ng 2 itlog sa iisang cycle. Alam ba ninyo na sa buong mundo, tinatayang humigit kumulang 1 sa bawat 80 pagbubuntis ay kambal. Ngunit nagkakaiba ang bilang depende sa bansa at populasyon. Mas mataas ang natural na bilang ng fraternal twins sa ilang bahagi ng West Africa. Samantalang sa maraming bansa, tumaas din ang twin births nitong mga nakaraang dekada dahil sa paggamit ng fertility treatments. Recap class! Mayroong kambal dahil may 2 pangunahing paraan kung paano ito nabubuo. Sa identical twins, isang fertilized egg ang nahahati sa 2 embryo. Samantalang sa fraternal twins, 2 magkahiwalay na itlog ang na-fertilize ng magkaibang similya. Kaya hindi lahat ng kambal ay magkapareho ng mukha, DNA o maging ng kasarian. At bagamat marami na tayong nalalaman tungkol sa kanila, may mga bahagi pa rin ng prosesong ito na patuloy na pinag-aaralan ng mga scientist. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan ninyo, class, ang kambal ay hindi simpleng 2 baby. Minsan, nagsimula sila bilang iisa. At minsan naman, 2 magkahiwalay na buhay ang sabay na nagsimula. Ano man ang kanilang pinagmulan, iisa ang ipinapakita nila sa atin. Na ang kalikasan ay may mga paraang mas kahanga-hanga kaysa sa anumang kwento na kaya nating isipin.